Hi guys, Rustica9 here. Come with me as I show you some things a day of my life in Germany. Ngayon ay maulan nga guys. Ewan ko ba, summer na dito pero mas madalas pa rin ang pag-uulan. Pero okay lang din naman sa akin para naman mas malamig konti. So, ngayon ay spätdienst nga ako or afternoon shift. So, my work starts from 1:30 p.m. to 9:30 p.m. Kakain nga lang muna ako ng brunch guys. Actually, kababangon ko lang dyan at di na rin ako nakapag-breakfast. Kaya, kumain lang ako ng patatas at nuggets at uminom na din ng tsaa. So, ako ay ready na at papasok na at may bitbit nga lang ako some snacks na ibibigay ko sa station guys. Ito ay parang pa-thank you ko na rin sa lahat ng mga nakasama ko kasi nga marami din naman silang naitulong sa akin at talaga namang madami rin akong natutunan sa kanila. I am currently working pala sa psychiatry department guys. Ngayon, ang last day of rotation ko sa geriatry psychiatry after 4 weeks of working there. So, naglalakad lang ako papunta doon sa station ko at itong brown na building guys nga pala ay psychiatry department. Yung red naman na building sa harap niya ay research building. And I guess epileptic department naman sa beside niya. Mag-login nga mo lang tayo guys, palit ng uniform, drink some tea, and starts the work. Los kids! Dito nga pala guys sa station, we handle patients with psych problems such as dementia, Parkinson's disease, depressive, schizophrenia, and so on. So, yung routine for me here guys is more calm kumpara sa last na station ko sa cardio. Pero ang dami kong natutunan guys. What's so interesting here is, yung mga sakit na napag-aaralan ko lang dati sa school ay talaga namang nakikita mo and nahahandle ko siya sa person guys. So, I appreciate more about it. Sa tingin ko rin, nag-improve din ang aking communication skills at patient skills na rin. Ang purpose nga pala ng rotation guys ay para malaman mo kung anong station ang gusto mo pag-stayan once na matapos ang practice mo. I guess, since wala naman akong experience sa Pinas, it's a good idea kasi may explore ko talaga kung saan ba ako may interest. Tapos na nga ang aking work guys, iiwan ko lang ang aking used uniform sa isang automatic machine and let's go home! Pagod na ako guys pero hihintayin ko pa ng 10 minutes saglit ang bus ko para hindi na ako sa labas maghintay. Ito nga pala yung department sa loob guys and meron silang isang konting cafeteria na pwede kang magkape muna or magmerienda kung mahinihintay ka. So after 10 minutes of waiting, log out na tayo guys. Dito nga pala ako mag-e-exit sa kabilang side guys. Kasi dito malapit yung bus stop. 9:30 na dito pero maliwanag pa. Ganun daw guys kapag summer dito. Minsan may araw pa kahit gabi na pero dahil maambon ngayon usually hindi siya ganito ka-dark minsan. So dito naman ang bus stop guys na malapit sa department. Hihintayin ko pa siya ng 3 minutes guys and after waiting dumating naman na siya. Meron nga pala pumapasok na bus sa loob ng uni guys. Kasi malawak naman siya and it will take for you time para makapunta sa ibang department. Tulad nito, madadaanan natin at ibang department tulad ng pediatrics. Lahat yan ay isang building lang at madami pang iba. So, uuwi na tayo dahil maaga pa ako bukas. Bukas naman ay Frühdienst or morning ang schedule ko. First day ko naman sa Pflegeheim or nursing home.
The only problem guys is, na-assign ako sa malayong nursing home and it will take me at least 2 hours para makarating doon. Pero, since 1 month lang din naman ako doon, tiis-tiis lang muna. Pagdating ko sa bahay guys, mag-aayos na lang ako agad. Kakain na ng dinner, maliligo na, para half bath na lang bukas. At tinuro ko ka pala guys ay cereal at saging lang kasi wala akong time magluto lately. So, after ko mag-ayos, mag-alarm clock na tayo ng mga 3:40 AM dahil hablin ko ang sasakyan ko bukas. Good nighty! And good morning guys! It's almost 3:57 AM nung nagising na ako at putya sa pagod ko, almost di ko talaga namalayan ang alarm clock ko. Kaya dali-dali na ako nag-prepare dahil I need to ride 2 buses and 1 train para makapunta ako sa work. Ang lamig at sobrang inaantok pa ako at the moment. Okay, bus ako papunta sa Centrum, then from Centrum mag-uban ako papunta sa isang city. Hindi na rin ako nakapag-breakfast guys, kaya bumili na lang ako ng kape at tinapay para may maisubo man lang kahit konti. So, habang hinihintay ko ang bus ko na isa pa, tatapusin ko muna nakainin ang breakfast ko para hindi na to mga moy sa bus. Yan nga, nakakapagod minsan guys. Pero I think kinakaya naman. Hindi nga biro ang magtrabaho sa ibang bansa. Aside from mahirap ang language dito, mahirap din mabuhay mag-isa kasi wala ka na mga asahan na iba kundi ang sarili mo, diba? Pero sa buhay natin, parte ang pagsasakripisyo para sa pamilya, para sa sarili, para sa future. Hanggang dito na lang muna. Cheers!